Sa muling pagbabalik po ng NCAP, ano po ba yung reaksyon nyo dito, saloobin nyo dito? Kayo po ba ay nahingan ng inyong panig? Nag-meeting ba kayo with MMDA bago po itong implementation muli, Kaboy? Ay, ma'am. Yung pong sinasabi nyo na nakunan kami ng ng MMDA, hindi pa po. Actually po, humihingi pa kami ng meeting sa kanila, hindi pa po kami nakapagbigyan dahil po doon sa yung inilabas po ng nilip po ng Supreme Court ng TRO. Actually, ma'am, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo na hindi naman po talaga kasama dyan yung MMDA doon sa aming demanda sa Supreme Court na pagkuha namin ng TRO, ma'am. Baka ibang petitioner yun. Kasama po doon yung local government. Yung sa pagdedemanda namin. Actually, hindi lang po ako nagdemanda dyan, kundi kasama po ang Pasang Mazda, ang ACTO at ako po. At meron pa pong iba. Ma'am Ali at Ma'am Pat. Hindi kayo nakonsulta dito sa pagbabalik ng NCAP? Yung pong ibinalik dito sa MMDA, wala naman po tayong magagawa doon dahil yan po ay ruling po ng Supreme Court na gusto nilang ilip ang suspension ng TRO po sa MMDA. Pero actually po, hindi naman namin po idinimanda dyan ng MMDA pagkas nasama lang po sila. Oo. So, Kaboy, sabi mo nga, wala na kayong magagawa dahil nga naglabas na po ng desisyon ang Supreme Court, yung dito nga sa partial lifting sa NCAP. So, ang tanong ko po, kasi mga jeepney operators po, yung mga natitikitan, mahuhuli ng camera, sino po ang magbabayad po noon ng mga fines, yung mga penalties? Yung operator ho ba o yung jeepney driver? Paano nyo malalaman kung sino po yung driver? Kasi depende sa araw, depende sa oras. Ang problema po namin dahil dito naman po sa ating bansa, wala naman pong yung pong camera, hindi po nakukuha yung mukha ng nagmamaneho. Kung hindi ang nakukuha po yung plate number, ang bibigyan ng summons ng MMDA po, ma'am. Kaya nga po sabi namin, kailangan sana malinaw po yung palisiya ng MMDA kung paano po dapat nga magkaroon ng consultation para may paliwanag, para mapaayos po natin yung pagpapatakbo o pagpapatupad nito. Dahil unang-una nga po, ang natatakot lang po kami, as tama po kayo, yung tanong nyo po, sino magbabayad? Dapat po magbayad talaga dyan yung driver dahil halimbawa po ako, operator na isang jeep. Sa bahay ako. Pagkatapos maraming dadating na summon sa akin. Hindi naman po ako nagmamaneho niya, kundi yung driver ko. Di po ba, ma'am? At isa pa po, baka mamaya, ma'am, nagalit sa akin yung driver, nagpahuli, tapos bigla nang umalis. Paano ko maaabol yun? Oo nga. Yung pong ano po bang pag-aabuso din sa NCAP ang inyong napansin dito po sa mga lansangan po ng mga LGU nung sila po ay kasama sa pagpapatupad nito? Actually, ma'am, kaya po namin nagkaroon po kami ng pag-uusap na maidemanda po kami sa Supreme Court dahil nga po ang tingin po namin na pang-aaboso, ma'am, yung pong sa local government ay napakalaki po ng fines nila. Tapos po, meron silang provider. 60-40 po ang usapin dyan, ma'am eh. Paano? Yung 60% so provider, tapos yung 40% ay sa po, dito po sa local government na kung saan ang tingin po namin dyan, income generating na lang po yung mga driver, hindi po pag-disiplina sa sa mga driver, ma'am eh. Dahil huhuli sila ng huhuli para malaki ang kita nila, para mapaghatian ng provider at ng local government, ma'am. Pero Kaboy, hindi mo rin... kahit wala sa lugar, di ba? I was going to say kasi, Kaboy, hindi naman natin may pagkakaila rin po dahil nga itong NCAP na hold, di ba? Dahil nga meron po kayong may nagsampa ng kontra. Ang tanong ko po, paano ba natin madidisiplina rin po sa hanay nyo po ng mga jeepney drivers? Dahil nga binalik nga itong partial lifting dahil nga sobra-sobra po ang itinaas ng mga traffic violations po. Sa hanay ninyo, umpisa natin sa hanay ninyo. Paano ba natin pwede... Ma'am, sa hanay naman po namin, lalo po sa AltoDAP, hindi naman po kami talaga kumokontra dyan sa sinasabi kung talaga pang madidisiplina natin yung mga driver. Actually po, tama naman din po kayo, marami pong naging abusado ngayon ang mga driver, no? Kailangan po talaga
madisiplina po Disiplina. natin sila. Kung ito po yung maganda, wala naman po kaming magagawa dito. Oo. Pero ang kailangan lang po yung magandang guidelines po na gagawin natin. At sana po, ma'am, ang request namin sa MMDA, sana LTO ang magpadala ng summons, ma'am. Dahil kasi LTO yung magkapasidad na kung saan alam po nila yung mga listahan ng driver, yung mga operator, alam po nila na sila po ang may kapasidad, may hawak po ng listahan ng mga operator at ng mga driver, ma'am. Kahit yung mga private public, buong bansa po, hawak nila eh. At saka sana po, ma'am, kung magpapadala sila ng summons, huwag naman pong napakatagal. Sana po mga 3 days or 5 5 days, days, oo. mapadala na ng summons para kung sakaling alam natin na may huli ako, Oo. kung halimbawa mag-usap kami ng driver, kaya siguro po sa ngayon, ang gagawin ko po, halimbawa ako po yung operator, itong araw na to talagang papipirmahin ko yung driver na siya yung namamasada nito, siya yung gumagamit ng sasakyan ko. Oo. Para pag nahuli man po at lumabas po, dumating po yung summons sa akin, ay kakausapin ko po yung driver, ikaw yung ano nito, itong araw na to, yung pecha na to, ma'am. Dapat po ganon. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.